Was magre-report? Hindi, ito. Sakto lang ngayon ko. So, ay medyo 1.5 lang. Sorry guys, ngayon lang ako. Kaka-switch lang namin na fuse. May kuryente na pala. Sino yung reporters ngayon? Meron na bang kuryente sila NK? Oh. Oo. Okay. Sorry guys, showkid ako. Sabi kay Itutuloy ngayon, kuya? Yes, itutuloy ngayon. Kasi ang sabi sa akin ni Doc, basta yung yung hindi affected sa power interruption, yun yung muna yung magre-report. So, since hindi na kayo affected, may kuryente na kayo, start na kayo sa reporting nyo yan. You have... Open cam pa rin? Oo, para nagre-record kasi sino nagre-record? Ariel. Ay, nagre-record si Ariel. Para malaman ni Doc kung sino yung nagre-report. Tapos, after nyan, i-post mo na lang sa Gmeet yung sa inyo. Sige. Start ko na po ba? Ouch. Yeah. So, yan. So, ito po yung continuation sa Module 22, which is yung Wild Animal Welfare, the Commercial Use of Wildlife. So, before ko isabihin kung ano to, itong nasa slide na to, isa-summarize ko lang muna yung last discussion. So, yung napag-aralan natin sa last discussion is about sa ano yung trapping. So, yung trapping yung paggamit ng other kinds of traps para matrap yung animal. So, pwede siyang itrap sa yung buong katawan niya, pwede ding mamatay yung animal sa pagtra-trap, yung mga deadly traps. So, meron din namang mga leg hold trap, which is yung mga paalang nila yung natra-trap. So, mga ganon. Then, meron ding hunting. Yung hunting is yung paggamit ng gears like yung barrel, shotgun, or kaya yung, ang tawag doon, yung palaso, ganon. Then, meron ding trading, yung pag-trade ng animals. I-trade nila sa mga useful objects. Then, pinag-aralan din natin kung ano yung mga different international regulations like yung CITES. Yung CITES kasi yung pinaka-prominent na international regulations kung naalala nyo pa, yung Convention on International Trade of
endangered species of wild flora and fauna. So, yun yung sites. Then, pinag-aralan din natin um, yung mga conflicts about sa pagde-develop ba ng community nila versus dun sa pag-enhance ng legislation and yung pag-conserve ng mga animal species. Then, yung pinakalas na discuss last meeting is yung mga potential solutions. Then, ito yung continuation. Potential solutions to trapping, Nawala hunting. yung twin mo. Yung presentation. Okay. Wait lang po. Ay, pwedeng antayin niyo po muna ako. Alis lang po ako saglit. Pupunta kina Missy. Okay, sige. Sige, ingat. Malapit lang. Baka madapa ka daw eh. Magasgasan ka dyan, sige ka. Hintay saglit, nagko-connect pa siya. Sige lang, makakantay kami. So, yan. Okay na po. Okay na. Okay.
So, yun nga, continuation na lang. Yung potential solutions to trapping, hunting, and fishing. So, first is permanent removal of traps. So, dapat para ma-stop talaga yung pag-trap at pag-hunt or pag-fish ng mga animals is talagang tanggalin na yung mga traps. Hindi lang yung itatago, kundi i-permanently dispose na sila. So, firstly, dapat tanggalin kung saan man nilagay yung mga traps na yun. Dapat tanggalin yung mga yon. So, kung sa forest man, dapat tanggalin lahat or kahit sa ocean, ganon, tanggalin. Second one is use of appropriate fishing nets. So, eto, dapat gumamit ng yun nga, appropriate fishing nets. So, dapat hindi sila gumamit nung, kung alam niyo yung pang-kuryente ng isda. So, yun, mali yun. So, dapat hindi sila gumamit ng ganon. And even yung yung dinamita or dynamite, so dapat hindi din sila gumamit ng ganon kasi pwedeng masira yung tirahan ng mga fishes and even yung mga corals ganon, pwedeng masira. So dapat appropriate fishing nets. So yung one kind ng appropriate fishing net is yung per se nets. Yun yung ginagamit sa pag-capture ng mga school fish. So yung alam niyo ba yung school fish? Yung school fish, yun yung mga sardines, mackerels, tuna, yung mga nagkukumpulan sila basta yung marami sila tas nagkukumpulan. So, yung ganong mga fishing nets, yun yung mga appropriate fishing nets na ginagamit nila. So, third, anti-poaching or trapping units. So, eto naman, yung pag-stop sa kanila, anti-poaching means yung pag-stop sa kanila pag-stop sa pag-trade at pag-hunt ng mga animals sa illegal trading, ganon. Then, fourth one is yung non-wildlife related projects that benefit local people. So, ay yung mga government officials, dapat gumawa sila ng mga wildlife related projects para makatulong din sa mga tao para hindi na nila maisipang mag-trap at mag-hunt ng mga animals, kundi is may other pang kabuhayan na sila kumbaga at malalayo na sila sa sa pag-trap ng mga pag-trap and pagka-catch ng mga hayop. Then, provisions of alternative and safe protein source. So, ito naman, kasi di ba alam natin na yung mga animals is, meron silang matataas na protein sources. Pero, meron din namang alternative protein sources like yung pagtatanim nila ng mga halaman. So, yung mga halaman kasi di ba may mga protein sources. Kung nakinig kayo kahapon sa discussion namin, yung mga cereal grains, maraming protein sources na binibigay yon. So, pwede silang magtanim ng mga grains like wheat, rice, corns, ganon, na merong mga protein sources para hindi na sila as in mag-catch ng mga wildlife animals. And also, pwede din sila mag-alaga ng mga chickens kasi di ba yung chickens meron din silang protein sources, yung eggs nila, ganon, and even their meat. And then lastly, increase funding for wildlife programs. So ito, dapat para mas ma-enforce nila or mas mapalakas nila yung mga welfare legislations, dapat is nag-increase din sila ng fund nila. Like for example, donation. So dapat may mga nagdo-donate din para mas lalong mapa-increase yung mga fundings ng mga wildlife legislation like yung sites. So ganon. So, next slide is yung potential solutions to the trade in wild animals. So, first, target and market. So, sila yung mga i-educate nila yung sellers, consumers, and public. So, yung pinaka-target nila is yung mga sellers. So, para ma-stop yung pag-trade ng wildlife animals, sasabihin nila sa sellers na kung ano yung mga mali or bawal sa pag-trade, and even sa consumers na yung bili nila sa mga wild animals at pag-keep nila as a pet is mali. So, second is sustainable breeding of wild animals. So, ito naman, ang tawag doon? Ito, pwede silang mag-breed, captive breed, kumbaga, pero sometimes, nagbe-breed lang sila kung as in paubos na yung species, kung pwede nilang alagaan, then ika-captive breed nila para mas maparami yung species sa kanila papakawalan sa wild. Pero hindi lagi-lagi as in nagbe-breed sila kasi nga pwedeng magkaroon ng illegal trading kumbaga. So, third is sustainable human trade in wild animals. So, yon parang sa second one lang yung trading dapat
once na nag-trade sila ng wildlife species, dapat humane and proper way. So, kumbaga, appropriate yung cage nila dapat nakakagalaw sila. Though, medyo maliit, pero dapat kaya pa rin nilang igalaw yung sarili nila. Then, dapat meron din silang enough food and water para hindi sila ma-dehydrate at magutom during trading sa pagta-transport sa kanila. Then, fourth one, further research, accurate and objective information is needed. So, dapat, nagkakaroon din ng mga researches tungkol sa trading para mas makagawa sila ng mga strategies kung paano i-stop yung mga trading. So, para magkaroon sila ng accurate and objective information sa kung paano nila i-stop yung trading of wild species. So, next is examples of exotic pets and wild animal products and the issues surrounding them. So, itong sa pictures na to, itong turtle na to is, yan yung hawksbill turtle. So, mamaya madidiscuss natin kung ano yung kapalaran niyang mangyayari. So, yan. Trade in parts of animals, turtle shells. So, wild caught and captive bred. So, yung mga turtles is minsan, once na nagtitrade sila ng mga turtles, yung iba is wild caught, while yung others naman is captive bred. So, yun, dalawa. Yung iba is talagang kinukot nila and other is may farm yung mga turtles and then i-breed nila para paramihin then sa kanila i-trade. Then second is dramatic decline in hawksbill population. So, yan yung kanina, yan yung hawksbill turtle. So, nagkakaroon ng decline or pagbaba ng population ng hawksbill turtle kasi nga napakaganda nung shell nila and maraming pwedeng panggamitang products dyan. So, yung shell nilang yan is ginagawa as like accessories, mga ganon, and pwedeng handicraft items. So, kaya patuloy sila sa pag-trade ng mga hawksbill turtle. Kaya naman nagkakaroon ng decline. Pero, meron ding other reasons kung bakit nababawasan yung populations nila. First one is yung pagkasira ng tahanan nila. So, yun nga, sa patuloy na paggamit ng dynamite, ganon, nasisira yung tirahan nila. Then, second one is pollution. Kapag, di ba, nasisira na din yung ocean dahil sa puro basura, ganon, nakakain kasi nila yung mga basura. Yung ang tawag kasi doon, yung lobo na lumilipad. Yon, di ba, pumunta kasi sa ocean yon. So, minsan, nakakain nila yung lobo na yon. So, pwede nilang ikamatay yon. Then, third, classified as critically endangered. So, itong hawksbill turtle na to is endangered na siya. Malapit na siyang maubos. Though, kahit nagka-captive bred sila, matagal kasi silang magkaroon ng mag-reproduce, kumbaga. Kaya, endangered na itong mga hawksbill turtle. Then, poaching continues to be a threat. So, yun nga, patuloy kasi sila sa pag-trade pa rin. Kaya, nagiging threat ito sa mga hawksbill turtle. Then, trade in parts of animals, turtle shells. So, continuation lang to. Reptile physiology results in serious welfare concerns. So, ibig sabihin nito, magkaiba kasi yung physiology ng reptiles and saka mammals. Yung parang kumbaga parang mas mahirap yung physiology ng reptile kasi yung first one is yung physiology ng reptile. Meron silang low metabolic rate compare mo sa mammals. Kasi once na nagkaroon sila ng injuries, nagkakaroon sila ng blood loss, matagal gumaling yung sugat nila. Kasi nga, yun nga, may low metabolic rate yung mga reptiles. Then, second is yung mga reptiles kasi, yung nerve tissues nila is resilient. So kahit na decapitate or natanggal na yung ulo ng mismong turtle, parang hindi pa sila patay kumbaga. Kasi nga, resilient yung mga nerve tissues nila. Matagal pa bago ma-stop or bago mamatay yung turtle. Nararamdaman pa rin nila kung ano yung nangyayari sa mismong katawan nila once na kahit na natanggal yung ulo nila. Then second, injuries result in prolonged pain and suffering. So yung mga nakukuha nilang mga injuries during capture, harpooning,
and trading sa pagta-transport, ganon, hindi nila ikakamatay yon. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, mahirap silang mamatay kasi nga, yung nerve tissues nila is resilient. Kaya, once na nagkaroon sila ng mga injuries, nagiging kwan lang yon, sakit lang sa kanila and suffering, super prolonged pain and suffering. Then, 25% die after capture. So, before reaching the shore. So, yun nga, once kasi na-capture yung mga turtles and transport sila, kung alam nyo ba yung, yung truck, di ba, yung truck kasi na pinang-transport nila is walang taklob. So, ibig sabihin, na-expose yung turtles dun sa init. Kaya naman, yun, yung mga other turtles is namamatay dahil sa heat stroke dahil na-expose sila sa super init. While yung others naman kasi, once na transport sila, walang pagkain and nade-dehydrate sila, wala silang tubig. Kaya, yun, namamatay sila bago sila makarating sa mismong shore na pwedeng pagbentahan sa kanila. Then, slaughtered while fully conscious. So, ayun, parang kanina nga, once na decapitate yung head ng turtle, hindi pa rin sila mamamatay doon. Kasi nga, yun nga, resilient yung nila, nerve tissues nila. So, para mas slaughtered lang talaga ng super yung turtle, yung humane way para mas slaughter yung turtle is yung pag-crush ng brain ng turtle. So, kumbaga, ang tawag kasi doon, ikra-crush mo yung brain ng turtle para mamatay siya or kaya gumamit ng lethal injection. So, yun yung humane way lang para sa pag-slaughtered ng turtle. Kasi once na in-slaughtered mo siya na na parang tinanggalan mo lang ng ulo, nararamdaman niya pa rin na binubuksan mo yung shell niya, tinatanggalan ng shell, nararamdaman niya pa rin yun. So, yun nga, dapat talagang i-crush yung ang tawag doon, yung head, yung brain ng turtle para talagang mamatay siya. So, examples of wildlife farming. So, first, green pythons, bear farming, Tibet farming, the fur trade, and fur farming. So, ayang mga yan, madidiscuss yan later on. So, ito yung unang-una, yung green pythons sa Indonesia. So, sites export of captive bred snakes only. So, yung pinapayagan ng sites na mag-export ng mga wild animals is yung captive bred snakes lang na green python. So, sa Indonesia, hindi pinapayagan ng sites na mag-export ng mga wild caught. Kasi nga, yung green pythons kasi is parang napakaganda kasi ng coloring nila. Kaya parang mainit sa mata ng tao to. So, maraming nagkakagusto para bilhin yon. Kaya naman talagang tinitignan ng sites kung ano yung dapat i-export. So, yun lang yung captive bred lang yung pwede nilang export. Second, however, breeding farms do not honor this, laundering through breeding farms, more cost-effective for farmers. Third, educate consumers. So, ito, dapat in-educate yung mga consumers kung yung bibilhin ba nilang green python is talagang captive bred ba talaga or baka naman wild caught. So, yung ito, mismong parang sinasabihan or tinuturo sa mga consumers, sa mga buyers, bumibili na yung dapat lang nilang i-trade or bilhin is yung mga captive bred snakes lang. So, fourth, regulations for welfare of farmed wild animals. So, ayun. So, yun, yung, di ba may mga, antawag doon? Yung noon, yung mga internal regulations. So, sa transportation, ganon, dapat, humane way yung pagka-transport sa kanila sa kapag-trade and even sa pag-captured ng mga wild animals before mapunta sa different owners. So, yan, Missy Lake. Ako na ba? Oo. Bear bile industry, ito yung ina-extract nila yung bile from the gallbladder sa buhay na oso. Ito yung, ayun nga, ina-extract nila yung bear bile
Yung bear gallbladders and bile ay ginagamit sa traditional Chinese medicine. Nagsimula itong activity na to noong early 1980s sa China. And in 2000, more than 10,000 bears na yung nakakaptive sa farm ng China, Korea, Vietnam, Myanmar at Laos. Due to due to public pressure from Vietnamese people, binad na nila yung bail extraction sa Vietnam. Next, Nikki. Narinig mo ako? Because of dahil sa bear bile industry or bear bile farming, bears have to endure a lot of conditions. Like confined barren housing, yung maliit yung espasyo ng cages, yung hindi sila nakakagalaw ng mabuti, especially yung mga adult and juvenile bears, yung mga black bears. And second, behavioral abnormalities, hindi nila na-express yung normal behaviors nila, which is bears should never keep in captivity kasi mahirap i-meet yung basic behavioral needs nila. And poor reproductive success, they cannot produce, mababa yung chance na makaka-produce sila ng offspring. Early weaning and maternal separation, maagang pagwawalay sa dam and size nila. Inadequate veterinary supports dahil sa wala silang veterinary support. Yung mga farms na bear farms is mostly wala silang veterinary supports kaya madaling makakuha ng sakit yung mga bears, ganon. Madali silang ma-injures. Kasi sila lang din yung gumagamot, walang professional. And captive population supplemented with wild-caught bears, especially in Vietnam, Laos, and Myanmar. Next, Nikki. Nicole, narinig ba ako? Oo. Bear bile products, ito yung mga bear bile products. Yung maliit na glass dyan, yun yung pure bear bile powder. Pure siya na bear bile powder. And yung mga ibang products, dahil sa overproduction ng bear bile, gumagawa na rin sila ng ibang products. Hindi na lang siya Chinese traditional medicine, kundi pwede na rin yung wines, gumagawa na rin sila ng wines, tonics, and ointments. Next. Nicole. Halos lahat ng international commercial trade is binaband na yung pagta-transport or pagta-trade ng mga body parts or derivatives sa iba't ibang country. Pero meron pa ring sites resolution regarding sa bear farming. First resolution is yung 12.10. Dito yung pinapermit nilang mag-trade ng animals or product from specific sites na naka-register siya legally. Mayroong sinusunod na criteria or rules na dapat masunod lahat yon bago siya ma-legal. Pero dahil walang masyadong sumusunod sa mga rules na yon, wala pang bear farm na nakamit ng criteria or standards ng resolution na yon. Next is resolution 10.8. Ito naman yung pinopromote nila yung paggamit ng alternative sa bear species in traditional medicines. Same as sa 12.19. Para ma-conserve nila yung mga bears. Alternatives, ito yung mga synthetic ursodeoxycholic acid or yung Orcidol and herbal medicine. Yun yung pinopromote nila na gamitin na lang yung mga alternatives kesa sa bears para ma-conserve na rin natin yung mga bears. Next.
ending the bear bile industry. The bear bile industry should end grounds on animal suffering. Dapat ma-end na yung bear bile industry or bear bile farming dahil sa pagsasuffer ng animals, ganun. Nagsasuffer sila, negative effects on wild bear conservation, existence of suitable herbal from forms of traditional Chinese medicine and synthetic alternative to bear bile. Next na. Ito yung mga alternatives or pwedeng gamiting alternatives sa bear bile. Consumer demand for bear bile products need to be stopped. This can be achieved by actively promoting the herbal and synthetic alternative to bear bile. Yun yung sinabi ko yung Orcidol. By promoting Orcidol, we can stop using bears for bear bile products. Next, Nikki, sa akin ba to? Next slide na. Oo. So, next one, yung second to the last na example is yung civet farming. So, nagka-capture sila ng civet for civet musk. Yung civet musk kasi is ginagawa siya for perfume. So, yung mga civet is nilalagay sila sa wooden cage kung nakikita nyo sa picture. So, super liit niyan as in hindi sila makagalaw at wala din silang enough food and water. So, kaya once na nalagay sila sa ganyan, maraming namamatay na civet kasi nga minsan namamatay na sila during transport pa lang. So sa second picture naman is kung nakita nyo, parang pinipiga yung mismong tail nung civet kasi doon lumalabas yung ang tawag doon, yung civet musk. Doon kasi yung pineal gland niya is nasa parang dulo ng tail ng civet. Then pag once na squish yon, lalabas yung musk. The next one is yung the fur trade. So, fur is used because of economic necessity, financial gain, the fashion industry. So, ayun, nagkakaroon ng fur trade para sa first, yun nga, sa economic necessity. So, kailangan nila ng mga gamit. So, for example, kapag may winter na season sa lugar, so nagka-capture sila ng fur animals para gawin nilang coat and yung ganon, ang tawag kasi doon, yung balabal. Or kaya yung mga winter boots, mga ganon. So ginagawa nilang mga basic necessities. Then second is financial gain, the fashion industry. So yun, nagka-capture sila ng fur animals para sa magkaroon sila ng pera, then pang fashion din. Kumbaga maraming mga tao na bumibili dito for fashions kasi nga maganda yung mga furs ng different kind of animals like bears and foxes, mga ganon. The use of fur for fashion is completely non-essential. Many alternative and fake fur products are available. So, ayun. So, yun nga, non-essential siya kasi nga, pwede na yung, ngayon kasi, technology ngayon is super advanced na. So, pwede na silang makagawa ng mga fake furs. So, hindi na essential yung pag-capture nila ng animals kasi nga, kaya nang gumawa ng mga machines or ng mga tao ng mga different kind of furs kahit na walang pagka-capture ng wild animals. Severe animal welfare and conservation implications are associated with both wild-caught and farmed fur animals. So yun, kahit na magkaiba sila, wild-caught and farmed fur animals, parehas pa rin sila ng welfare, na parehas pa rin silang makakaranas ng stress during transport and makakaranas din sila ng mga pain and injuries. And actually, pwede din silang mamatay kasi ngayon, ginagawa silang mga damit for fashion. So yun. So, next slide is yung the fur trade wild-caught animals. So, 10 million wild animals affected. So, ayun, sa paggagawa pa lang kasi nila ng pagkukuha pa lang nila ng mga fur animals, so marami nang namamatay doon kasi nga,
hindi lang naman sa for clothes, pwede din gamitin yung mga fur nila for bags and for ano ba? Basta pang fashion, kumbaga mga jewelries ganon. Pwede nilang gamitin yung mga fur ng animals. So kaya naman 10 million wild animals na yung naapektuhan sa pag-capture and pag-trade ng mga fur animals. So welfare issues associated with trapping, first is leg hold trap. So yung mga yung mga kadalasang mga squirrels and mga fox, yung talagang nakaka-capture ng leg hold trap. Yun yung pag-trap sa kanila sa paa, mismong matratrap ng ganon, tawag doon, makukuha yung paa nila, then hindi sila makakagalaw. So, yun yung leg hold trap. Then, second one is yung coney bear traps. Yung coney bear traps naman, yan yung once na natrap sila dyan, makakrush yung neck nila. So, ibig sabihin, once na nakrush yung neck nila, pwede na silang mamatay. So, parang okay lang naman sa mga traders yon na mamatay yung na-capture, na-trap na animal kasi nga, fur naman yung kailangan nila, hindi yung mga internal organs. So, okay lang kahit mamatay daw yung hayop. Kaya, ginagamit din nila yung coney bear traps na yan. So, international standards. So, yung ISO. So, 'di ba na-discuss na din yung yung international regulation. So, parang ganun na din yung international standards na yan. So, next slide is lastly yung summary. The context for trade and hunting of wildlife, sites and poverty. So, yung sites, na-discuss natin kung ano yung sites, yung Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna. So, yung 183 member countries na sila, and yung mismong ginagawa nila is para ma-prevent yung pag-trade ng mga wild caught species. So, poverty. So, yan yung pinakaunang reason kung bakit nagkakaroon ng paghahunt, pagtatrap, and pag-trade ng animals. Kasi nga, 'di ba, kapag once na mahirap yung mga tao, parang yun yung pinakaunang pangkabuhayan nila para magkaroon sila ng pera. Then, welfare effects in each type of usage, hunting, trapping, trade. So, yun nga, na-discuss na. Second, potential solutions, the need for economic incentives. So, kanina na-discuss yung different kinds of solutions para ma-stop yung pag-hunt, trap, and trading. Yung paggawa nila ng mga alternative na trabaho para ma-stop na yung mga pag-hunt nila ng mga local peoples. So, then examples. So, yung na-discuss na din yung examples, yung si vet farming, verbal industry for trading, saka green phyton. So, yun yung mga examples ng pag-trade at pag-hunt. Then, vet treating individuals, euthanasia may be most humane. So, dun sa hawksbill turtle, di ba nasabi, yung lethal injection, yun yung pinaka-humane way para ma-slaughter yung hawksbill turtle. Then, client education. So, dapat yung mga consumers or yung mga owners is magkaroon ng enough knowledge para mismong maalagaan nila yung mga traded animals, or kaya once na binantan nila is alam nila kung ano yung dapat na space na kailangan nila, space requirements, food requirements, nutritional requirements, mga ganon. So dapat alam mismo ng owner and ng trader. Ganon. So yun lang po. Next reporter na, kuya. Sino na yung next reporter? Hello? Kailan check ko sino yung next reporter.
Daganato, De Guzman, De La Cruz. Diyan ba si Kuya Rai? Wait lang ha. Okay.
Hi, good afternoon. We will be reporting the welfare of wild-caught and farmed fish. So for the objectives of this lesson, the first one is to understand the basics of the following, which is fish diversity, fish biology, fish husbandry. For number two, to assess the welfare of fish. And number three, to identify the main welfare concerns in the fish that we eat. So, next slide, please. Naririnig niyo naman ba ako? Okay, thank you. So for context number one, the welfare issues according to Huntingford and Kadri, 2009. The first one is yung welfare concerns regarding commercial fisheries. So number one sa commercial fisheries is yung stress of catching and slaughter. Siyempre, lahat naman ng animals, when you try to catch them in the wild and you slaughter them, of course, may level of stress na ibibigay tayo sa kanila. Number two is including yung mga escaping fishes or other invertebrates. So, stressful din yon for them. Number three is the effect on the ecosystem of unintentional catch. So, what we are referring to sa unintentional catches is yung mga, let's say, you are farming for sardines, let's say. So, we know that sharks tend to eat sardines or small fishes. So, habang nagka-catch ka ng sardines, unintentionally, you caught a shark. So, isa pa yun. Not only did we impart yung stress for yung intentionally caught fishes, also yung unintentional catch mo, which is the shark, at may harmful then on their part yon. Number two, for welfare issues according to Huntingford and Kadri is yung aquaculture side. What is aquaculture? We are referring to farmed fishes here and invertebrates. So dito ang number one concern is yung stress sa housing nila, handling, yung feeding regimen or yung feeds nila or yung kinakain nila, transport and slaughter. When you refer to transport and slaughter, may individual effect yun, not in general. Kasi we know that animals are sentient. They are capable of different levels of feeling. So, for stress of housing, syempre, since farm sila, minsan, overpopulated na sila sa isang tub, which then results sa masyado silang maliit kasi very stressful yung environment. Hindi sila sanay sa ganon. Number two is yung how they are handled. Pag hinahawak-hawakan sila lagi or how we choose to kill them. Kanina nga sinabi ni Nicole yung mga kinukuryente sila, ganon. We will be talking about that later. So for number three, yung ornamental fish and recreational angling. Yung effect niya is individuals. Siyempre, hindi naman siya commercial or aquaculture na pag hinuli mo marami, di ba? Isa-isa yon. Ornamental fish, yung nakikita nyo sa aquarium, and recreational angling, let's say, kung nakakakita kayo sa TV, nung sport na yung nagfi-fish sila, tas once na nahuli nila, binabalik nila. Syempre, stressful yun for the fish kasi, di ba, napipierce yung mouth nila, tas ibabalik din sila sa wild after that. After nilang ma-handle, timbangin, ang tagal nila out of the water. So, yun yung aspect na yun. So, for context number 2, next slide. This is according to Mood in 2010. So, farmed terrestrial animals, yung global figures is
for farm terrestrial animals, this is how many are killed for food each year. So for mammals, there's about 3 billion. For poultry, there is about 57 billion versus the number of fish killed globally for food and their byproduct, which is for farm about 7 to 115 billion, and for wild caught less than 970 billion. So kung ko-compare niyo yung numbers, ang dami, 'di ba? And yung sa fish, hindi to per individual ha. Ano to, weight. So this is in tons. Kasi hindi mo naman sila mabilang isa-isa. So yun lang regarding that, yung impact na kung gaano yung pinapatay natin on the welfare side. I don't think na okay siya. So, for the next slide, fish biology. So, we all know na yung fish, it is one of the main 5 groups of vertebrates, namely yung amphibians, reptiles, birds, and mammals. So, siya yung pang 5. Fishes are divided into 3 classifications, namely agnata, which is yung mga jawless fish. Chondrichthyes is yung cartilaginous fish, and Osteichthyes is yung bony fish. So dito, ang focus kasi natin yung bony fish, which are the teleos. There are around 30,000 species of this. So ayun nga, for cartilaginous fish, ang example niya is sharks. So ang example ng bony fish is yung sa next slide. Yung prominent example is yung salmonids. Dude, next slide. So yan, this is an example of a bony fish, which is yung Atlantic salmon. Its scientific name is Salmosalar. Number 2 example, yung mga cichlids, kasama dito, yung tilapia. Scientific name is Tilapia rendali. Next slide, please. So, point of comparison lang, yung bony fish pala, ang pinakamagandang characteristic for them, I think, to remember is wala silang ano, sorry. So for chondrichthyes, they have swim bladder, pero when you chondrichthyes, they don't have swim bladder, pero for bony fish, yung Osteichthyes, which is yung mga tilapia, ganon, sila yung may swim bladder. Instead, yung mga sharks or chondrichthyes, they use pectoral fins for buoyancy kasi yung same na yon. So, let's say analogous yung features na yon, meaning na they are used for the same exact purpose, pero yung origin ng both na organs or apparatus na yon is different. So for respiration, we have gills. It is covered by opercula or operculum. Kung tatanungin nyo kung ano yung operculum, yun yung bony plate na yun sa pisngi ng fish, yung nagko-cover ng gills na, yung matigas. Yun yun. So dito ang example is yung carp. They can breathe air orally. When you say air, when you say they take in air orally, kung nakakakita kayo ng mga isda sa aquarium nyo, like koi, mga ganyan, di ba yung mouth nila nagpupunta sa surface? So parang feeling nyo kumakain sila ng food, pero hindi. Nagtitake in sila ng air that way. So, kahit na they can directly take in air, they cannot stay outside of water very long kasi hindi naman 100% silang adapted to breathe in air. So, ayun nga.
it causes stress for them. So according to Conte and Ashley, yung stress response nila is very, physiologically, it's very similar to mammals. Behaviorally, it is different kasi depending on the stress factors. So for, let's say, when you say differently, syempre, ang terrestrial animals, di naman sila nasa-stress once they are on land. Pero when you take out a fish from water and bring them to land, of course, that is stressful, and vice versa. There are terrestrial animals who enjoy water, but not a lot. So for yung third one, individual variation, yun nga, given the fact that they are sentient, iba-iba yung responses nila. There are animals na mataas ang threshold nila for stress, hindi sila nababother that much. Then you have animals na hindi sila nasanay sa ganong environment kahit papano. Let's say you have a tropical fish. Dadalhin mo siya sa malamig na water. So that will be stressful for them kahit na water yon. Or let's say you bring a freshwater fish. Dadalhin mo sa salt water. Syempre, that is stressful. So that is individual variation then. Next slide, please. Stop na muna. Continue na lang next meeting. Yes. Para mapagpahinga tayo. Okay, thank you. Okay. Bye. Tapos ka na, ano mo na yung attendance?